Nagsisimula ang pelikula sa loob ng eroplano, kung saan naglalabanan ang maraming mga asasin sa gitna ng mga takot na pasahero. Isa sa mga asasin ang nagpaputok sa bintana ng eroplano, dahilan para ito'y mabasag at mawalan ng presyon. Dahil dito, may ilang taong nahulog palabas habang ang eroplano ay nagsimulang bumagsak. 12 oras bago ang kasalukuyang pangyayari, natuklasan ni DEA Agent Aaron Hunter na isang misteryosong terorista na kilala bilang The Ghost ang sumira sa isa sa kanilang lihim na operasyon sa Bangkok. Kahit nais ni Hunter na manatiling lihim ito, nalaman pa rin ito ni Director Catherine Brandt at idineklara niyang isang banta sa pambansang seguridad si The Ghost. Nakipag-ugnayan si Brandt kay Lucas Reyes, isang dating ahente na nawala ng dangal at napilitang manatili sa Bangkok mula nang ipalagay siya ni Brandt sa no-fly list sa loob ng 2 taon. Binaliwala lang siya ni Lucas dahil sa galit, pero patuloy pa rin siyang tinatawagan ni Brandt sa bar, kung saan palagi siyang umiinom. Binugbog muna siya ng ilang mga siga bago siya tuluyang nakipag-usap kay Brandt. Gusto ni Brandt na hanapin ni Lucas si Ghost at dalhin ito sa kustodya sa San Francisco. Kahit puno ng galit si Lucas kay Brandt, sumunod pa rin siya at sumakay ng taxi papuntang paliparan gaya ng utos niya. Nakakuha si Lucas ng passport mula sa isa sa mga tauhan ni Brandt at sumakay siya ng eroplano kasunod nito. Habang nasa ere na ang eroplano, nalaman ni Hunter at Brandt mula sa isa pang ahente na may patong sa ulo ni Ghost na nagkakahalaga ng $10 milyon. Dahil dito, napagtanto nilang po ng mga mamamatay tao ang eroplano. Sa loob ng eroplano, nakipag-usap si Lucas sa pasaherong katabi niya na si Cayenne. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Dinala siya ni Cayenne sa banyo at dito nalaman na isa rin pala sa mga mamamatay tao si Cayenne. Nilagyan niya ng gamot si Lucas gamit ang Xelazine, sa paniniwalang isa rin ito sa mga habol sa bounty. Halos mapatay si Lucas nang subukang baliin ni Cayenne ang kanyang leg. Pero nagawa niyang gumanti, ginamit niya ang lakas niya para itulak pataas si Cayenne hanggang tumusok sa ulo nito ang sprinkler mula sa kisam. Pagkatapos, pinilit ni Lucas na isuka ang natitirang gamot sa katawan niya at nag-text kay Brandt na may napatay siya, na agad namang nagdulot ng pagkataranta kay Brandt. Narinig ni Naisha at Royce mga flight attendant ang kaguluhan at pinakiusapan si Lucas na lumabas bago pa siya arestuhin ng SAC Marshal. Ngunit binugbog ni Lucas ang SAC Marshal hanggang mawalan ito ng malay. Ipinaliwanag ni Lucas ang kanyang sitwasyon sa mga flight attendant, kaya't binigyan nila siya ng ibang damit at tinulungan siyang itago ang mga bangkay. Kalaunan, nadiskubre ni Royce na ang tunay na SAC Marshal ay pinatay at itinapon sa cargo hold. Nang dalhin ni Isha si Lucas sa cargo hold, agad niyang napagtanto na si Isha pala ang tinatawag na The Ghost dahil sa kanyang pagpapawis ng malamig at sa sugat na muling bumukas. Napilitan silang magtulungan dahil alam nilang puno ng mga mamamatay tao ang eroplano na nais siyang patayin. Isang asasin ang nakarinig sa kanilang pag-uusap at palihim na umalis. Nagsimula ng kumilos ang iba pang mga mamamatay tao. Inatake si Isha ng isang lalaking Sikh na nawalan ng milyon-milyong halaga sa cryptocurrency dahil kay The Ghost, pero napoison na pala niya ang kape nito bilang paghahanda. Si Lucas naman ay inatake ng isang babaeng asasin. Ngunit napatay niya ito sa pamamagitan ng pagsaksak ng sirang hawakan ng baso ng alak sa mata nito. 3 iba pang mamamatay tao mula sa grupong tinatawag na Taiwan Ding ang sumugod din, pero napatay silang lahat ni Lucas. Natagpuan niya ang kanyang litrato sa isa sa mga cellphone ng mga ito. Iginiit ni Isha na wala siyang alam kung bakit siya rin ay tinatarget ng mga mamamatay tao. Pagkatapos malaman ni Brandt na may mga papatay kay Lucas, inamin niya kay Hunter ang totoo. Dati siyang ahente ng Secret Service si Lucas na nawala ang lahat
matapos niyang patayin ang isang diplomatang kilala sa pananakit ng mga menor de edad na prostituta. Kapatid ng Deputy Director ng TV ang diplomatang iyon, at dahil magkarelasyon noon sina Lucas at Brandt, ipinagkanulo ni Brandt si Lucas sa ahensya para mailigtas ang sarili at mapalago ang kanyang karera. Kaya ganoon na lang ang galit ni Lucas sa kanya ngayon. Hindi nagtagal, natanggap ng lahat ng mga mamamatay tao sa eroplano ang larawan ni Lucas sa kanilang mga telepono, kasama ang patong sa kanyang ulo. Lumabas si Lucas at sinimulang labanan ang lahat, na nagdulot ng magulong sagupaan sa economy class. Tinulungan si Isha ng isang babaeng nagngangalang Master Leanne at ng kanyang dalawang kasama, bilang ganti sa pagtulong ni Isha sa pagbawi ng kanilang lupa. Karamihan sa mga mamamatay tao ay napatay. Nasugatan si Lucas, ngunit agad namang naalagaan ang kanyang mga sugat. Sa huli, natuklasan ni Brandt kung sino talaga si The Ghost. Bumaba si Lucas sa cargo hold kasama si Isha, at doon niya natuklasan na may dala itong malaking aparato. Ikinuwento ni Isha ang kanyang nakaraan, isa siya sa mga batang biktima ng human trafficking. Nang matuklasan ng kanyang mga kaptor ang husay niya sa teknolohiya, pinilit siyang gumawa ng masasamang gawain sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng paggamit ng mga drone at pag-hack ng mga mahahalagang sistema. Kalaunan ay nakatakas si Isha at tuluyang naglaho sa radar. Ginawa niya ang aparato upang mangalap ng impormasyon tungkol sa iba't ibang kriminal na grupo. Ngayon, pinag-iisipan ni Lucas kung isusuko ba niya si Isha kapalit ng pagkakataong makauwi muli. Samantala, lumalabas na alam na pala ni Hunter ang tungkol sa aparato mula sa isang malapit na impormante. Siya ang nagplano na paghabulin si Lucas at Isha ng mga bayarang mamamatay tao, sa pag-asang magkakapapatayan ang mga ito at makuha niya ang aparato, upang maitago ang mga sariling kasalanan niya at ng iba pang nasa likod nito. Habang papalapit ang ibang mga assassin kina Lucas, inakala niyang adrenaline ang ini-inject niya sa sarili, pero sa totoo'y isang gamot na nagpapaguni-guni. Habang hinahabol sila ni Isha at ng angka ni Master Leanne, nagsimula ang isang madugong labanan. Gumamit si Lucas ng piko laban sa isang assassin at nagkalat ng dugo sa ibang pasahero. Isa sa mga babaeng assassin ay natamaan ng bala sa ulo, bago nabasag ang isang bintana at nagsimulang higupin palabas ang ilang tao. Nagawang ibaba ng mga piloto ang eroplano sa mas ligtas na altitude, pero napatay rin sila agad ng dalawang pang-assassin. Sa lupa naman, hinihintay ni Brandt at Hunter ang pagbagsak ng eroplano. Nang hindi ito bumagsak, binaril ni Brandt si Hunter sa likod ng ulo. Ibinato ni Isha kay Lucas ang isang chainsaw para patayin niya ang natitirang mga mamamatay tao. Sina Lucas at Isha ay pumunta sa cockpit para ilipad ang eroplano palayo sa San Francisco, habang ang ibang mga flight attendants ay tinutulungan ang mga pasahero na makaligtas. Nakipag-ugnayan si Brandt kay Lucas, ngunit itinanggi ni Lucas na nakita niya ang device at sinabi kay Brandt na hindi niya dadalhin si Isha sa kanya, kaya iiwan niyang harapin ni Isha ang kanyang mga problema mag-isa. Nagpasalamat si Lucas at Isha sa isa't isa dahil nailigtas nila ang bawat isa bago bumagsak si Lucas. Nagising si Lucas sa isang ospital, kung saan nalaman niyang dinala siya ni Isha upang tumulong sa pagsagip ng mga batang dinukot sa gitna ng isang lugar na may digmaan.